Buenos dias, damas y caballeros. Over the last 2 weeks, Malacanang, or specifically, or the last 1 month, Malacanang has gone overboard in fighting fake news. Meron dyan yung meeting ng Presidential Communication Office. Binuhos ang milyon-milyon na pera ng bayan para tumawag ng mga series of meetings and conventions and MOA signing with TV, radio, newspaper executives para for them to promise not to do or manufacture fake news. At also lalo na during the Holy Week and after the Holy Week, they went overboard. Kumbaga, buhos ang resources natin sa gamit ng mga ibang ahensya ng gobyerno para habulin yung gumagawa daw ng fake news sa health ni President Bongbong Marcos, to include the fact na may stage 4 cancer siya, to include the fact na dying na siya, at yung missing in action siya, na napahiya naman yung mga DDS. Alam naman natin gawa ito ng mga DDS. Napahiya naman sila dahil nagpakita si President Bongbong Marcos sa araw ng kagitingan at nag-speech pa. So ang dami mga fake news. I agree naman na yung sinasabi nila na this may amount to destabilization, kasi what if kung maniwala ang military na dying, magkudeta ito. Pero that is a long shot, kasi sa totoo lang enough na yun. Kung gusto mo kontrahin ang fake news about the sickness of the president, mas lalo ka magpakita kay presidente, mas lalo mo ipakita sa publiko na okay si presidente. Yun lang yun no shortcut, yun lang yun, and that is the best solution. Pahiya sila, pahiya mga DDS. Pero hindi ako agree dito sa scare tactic or gamit ng mga resources natin ng gobyerno to try to stop. Although ako agree that they should be stopped. Tayo dito ang number one na kaya tayo nagbablog para labanan itong fake news. Pero labanan natin through practical means na yun, ganito, ikontra natin yung mga fake news nila. At kinontra nga talaga natin. In fact, kahit critical tayo kay President Bongbong Marcos, pero we defended him doon sa akusasyon or doon sa fake news nila na may cancer siya. Pero hindi ko rin gusto itong ginagawa ni Presidential Communication Office Secretary na si Dave Gomez, na parang ginagamit niya yung whole resources of government para habulin itong gumagawa ng fake news over the fact na in regards or pertaining to the alleged sickness of President Bongbong Marcos. Although sinasabi ko na hindi dapat talaga kontrahin yan, hindi dapat i-allow yan, pero sa dami nang nagpo-post, sa dami nang nag-share, nagla-like, hindi mo talaga siya kaya. It's like trying to stop the tide
from in the sea. Parang kwan ka parang pigilin mo yung maagos na tubig kasi ganyan talaga mga tao andyan rin yung bad character sinasabi nila sa China. Andyan rin yung mga DDS, parte na yan pati si Donald Trump naman araw-araw na atake na kung ano-ano, hindi naman niya pinapa-aresto yung mga umaatake sa kanya. So ganun rin ang presidente. So kumbaga sa akin, okay, habulin nyo kung habulin, kontrahin nyo kung kontrahin. Kaya nga mayroong Presidential Communication Office. Your job is to counter negative news with the truth. At yung ginawa nyo sa araw ng Kagitingan, yung lumabas at nag-speech si presidente, yun ang the best pangontra sa news. Pero hindi yung itong tinatakot nyo. Kaya nga, kung maalala nyo yung TRICOM, yung feeble and stupid and wasteful, kasi pera natin ang ginasta para sa mga hearing na yun sa TRICOM laban sa mga DDS media operator. Ang tanong, may nangyari ba doon? May batas ba na ipasa doon? May nakasuhan ba na mga fake news peddler? Wala. Bagkus sumikat pa sila. Dumami pa yung mga followers nila. Dumami yung mga followers nila. Mas lumakas sila. Kaya nga hindi ako umate ng hearing na yun kasi gano'n rin attitude ko. Sinabi ko kay Ace Barbers, hindi na ako mag-circus lang ginagawa nyo Sabi ko, kung gusto nyo talaga habulin ito, kasuhan nyo per your individual initiative. Sila gumasta. Hindi pera natin ang ginagamit nila para atakihin itong mga DDS through the hearing. Na wala naman nangyari talaga as I already told my friend Ace Barbers, kaya tinanggal na niya yung pangalan ko sa mga resource persons. So ganun rin attitude ko kung binoykot ko yung TRICOM hearing dahil sa tingin ko useless rin itong ginagawa ng PCO. Ang masakit sa akin, habang abala sila humahabol sa mga tagagawa ng fake news about the health of the president, mas naghihirap ang taong bayan. Kumbaga, mas na-alienate si presidente sa tao, sa populasyon. Kasi ang reaction ng tao ngayon, anong paki ko kung may fake news about the health of the president? Mas abala ako isipin, or mas focus ako isipin kung paano ko labanan yung pagtaas ng gasolina, pagtaas ng tubig, pagtaas ng kuryente. Hindi magtagal, magrasyon na daw tayo sa kuryente. So, while sinasabi natin na admittedly, Marcos cannot do anything about the oil crisis, pero pwede niya gamitin ang PCO, Presidential Communication Office, or propaganda machinery ng Malacanang to rally the people, to make the people take action, to help each other. Di ba naalala nyo yung COVID? Dahil palpak si Duterte, gumalaw ito mga civil society groups, yung sila Patricia Don, nag-community pantry sila. Kasi the government can only do so much. Kahapon inanunsyo si Presidente magbigay ata ng 8 billion. Ano magagawa nun? Drop in the bucket lang yun Paano matulungan yun ng 120 million Pilipinos? Yung 8 billion natulong? Wala dapat he should encourage the people to help each other. Dapat yung media machinery ng gobyerno should fight itong mga price manipulators, hoarders, yung bigla na lang nagpapataas ng presyo ng mga fuel. Yan.
Yan ang dapat habulin lang. At dapat yung media campaign is directed towards encouraging people to help each other and to report yung mga hoarders, smugglers, price manipulators, mga nagtataas ng dapat suportahan nila yung effort ng DTI kung may ginagawa ang DTI. Kasi ang masakit dito, nakikita ng tao na halos walang ginagawa, kulang talaga aksyon ng gobyerno para tulungan ang tao ngayong krisis. Pero nakikita nila mas abala ang Presidential Communication Office, sila Claire Castro, sila Dave Gomez, mas abala para labanan itong gumagawa ng fake news. Lahat na ng mula pa kay Duterte hanggang naalala nyo, yung pinaaresto ni Duterte, yung nag-report na bumili siya ng 2 billion luxury jet at the height of COVID. So it's not quite talaga, it's not effective na labanan mo yung gumagawa ng mga fake news. You can only do so much, but that will not discourage the people, kasi karamihan nga dyan mga anonymous account, yung hindi mo matrace yung may-ari ng mga social media site. The best way is to show na up and running si President Bongbong Marcos. He's everywhere. Yun, tumutulong sa tao, nagmi-meeting sa mga government officials, ganun. Kasi wala rin mangyari dito. So, maghahanap lang yan ng bagong paraan. What if ang tagagawa ng fake news ay based in China? Lalo na dito regarding sa health ni Presidente, nasa China. Paano nyo habulin? At the same time, mas nagagalit ang tao. Kaysa tataas yung popularity rating ni Presidente, bababa. Lalo dahil ang tingin ng tao na namumuliti ka pa rin kayo. At yan lang ang ginagawa nyo. Okay, morning. Habang hirap na hirap tayo lahat sa krisis, kayo abala sa pagdepensa ng kay Presidente sa health issues. That is really a warning. That is really an ineffective and wasteful campaign. Kasi ang tanong ng tao, paano kami makakain 3 times a day? Dahil ba sinuportahan namin yung pag-aresto, pagkulong ng mga trolls? Makakain ka na ba kami niyan? Pababa na ba yung presyo ng mga bilihin? Wala hindi rin. Ma-stabilize ba yung supply ng mga basic necessities? Hindi rin Kumaga malayo sa bituka ng taong bayan yung ginagawa nilang pagdepensa kay Presidente. At kung may sakit, aminin na lang. The truth will set you free. That's the best solution dyan. So yan muna ang paunang vlog natin dito sa issue na ito. And we'll be making more analysis on this matter, kasi this pertains to national interest talaga. Okay, the use of resources para ba sa atin o para lang sa kay Presidente o sa first family. Okay, so sige, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.